Nung nakita ko 'to kagabi guys, sabi ko, "Finally, finally, finally!" Naalala ko nga yung sinabi ni Attorney Debar na pagtanggol din naman ng PNP ang kanilang mga sarili kasi nakakapagod na silang ipagtanggol, 'no, na hindi sila nagsasalita. But finally guys, nagsalita na po ang PNP tungkol sa mga pinagagawa nila Aiden Rafi tsaka ng mga kapwa niya senador sa mga pambabastos na ginagawa sa mga tauhan ng PNP. Anyway, pakinggan nga natin muna guys itong sinabi ni PNP Chief Acorda. Pero malumanay pa rin si PNP Chief eh. Being the father of the GPNP, it hurts me really pag tayo ay nababastos sa Kongreso or sa any other hearing. Kumakalat ngayon ang isang text message mula sa concerned PNP personnel. Pinupuna ang tila pagtatanggal ng dangal sa mga pulis na humaharap sa mga pagdinig. Nakasaad sa mensahe na hindi lamang naman nila pulis ang nababastos, kundi ang buong PNP organization. Hindi rin umano masama kung ipakulong, alisin sa serbisyo at tanggalan ng benepisyo ang sinumang mapatutunayang nagkasala. Ngunit sana naman nila ay wag namang alisan ng dangal ang mga ito. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat nasasaktan siya sa mga nangyayari, hindi naman niya aniya maaaring utusan o diktahan ng mga mambabatas sa dapat nitong gawin. Now, with regards sa nababastos tayo, talagang nasasaktan din ako as the father of the PNP. Kung pwede nga lang maiwasan to or pwedeng kumbaga, makumbinsi ang ating senators to treat us the other way. But, you know, they are a separate branch. We cannot impose upon them. Naniniwala din si Chief PNP sa intensyon ng mga ito sa bawat pagdinig. I do believe in the wisdom of the Congress and the legislative body, yung ating mga senators. I believe in their wisdom. I believe in their intentions. Now, with regards sa nababastos tayo, talagang nasasaktan din ako as the father of the PNP. Panawagan ni General Acorda sa mga pulis, maging profesional at ipakita sa mga mambabatas na dapat din silang igalang. We cannot impose upon them. And also, we cannot impose respect. Respect is something that we need to earn. That's why dapat ang mga kapulisan magkaisa. We have to show to our legislators that we deserve their respect. And we can only do that by doing things the proper way, by doing things in the professional way, by following the rule of law. Hinihingian pa namin ang reaksyon ng ilang senador at mambabatas kaugnay sa isyong ito. Sunod-sunod ang naging pagharap ng mga pulis sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso nitong mga nagdaang. Anyway guys, ayun. Sige nga, kayo tanungin ko. Hindi ba deserve ng mga pulis ang kahit papaanong respeto? No, lalo na kung pumupunta ka sa mga Senate inquiry or Senate hearing ng Senado. The way we see it, no, kung paano sila kinakausap, paano sila tinatrato, parang ano yan eh. Pag pumunta ka sa isang police station, tapos in-interview ka ng police. Halimbawa, ikaw yung suspect. Hindi ka ba dapat tratuhin ng patas in such a way na hindi pa nga hindi pa nga convicted tong taong nasa harap mo eh. 'Di ba? Hindi pa nga ako napapatunayang may sala. Pero kung husgahan ako, grabe, 'di ba? Dapat meron tayong tinatawag na hindi ka dapat naghuhusga, hindi ka dapat nagkakaroon ng prejudice sa isang akusado pa lang. Magkaiba naman yung akusado sa convicted na. Pero sa totoo lang, no, itong batch ng senador na meron tayo, makikita natin kung gaano karaming beses na binastos ang mga pulis. Diba? Siyempre sa pangunguna ni Raffy Tulfo. Bakit? Kasi sa RTIA pa lang sanay na siya na ganyan niya tratuhin yung ibang pulis. Sabi ko nga sa isang reaction ko tungkol dito,
hindi ko masisisi kung bakit ganyan si Raffy Tulfo sa mga pulis. Kasi hinayaan nila si Raffy Tulfo, panahon pa ng RTIA, na ganyan na silang kausapin. And the thing is, tuwing may involvement ang pulis, whether hihingan nila ng tulong ang pulis o pulis ang may sala, laging may palakasan factor. Dapat, no, mananawagan na rin tayo kay PNP Acorda. PNP Chief, huwag niyo rin po kasing hinahayaan na nagagamit po ang inyong kapulisan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng pabor. No? Dapat wala po kayong sinisino. Wala po kayong binibigyan ng favors. Hindi po ba pinagbabawal yan sa inyo? Because doing favors is an act of graft and corruption. Imagine niyo kung ilang beses niyong ginawa yan sa hanay ng kapulisan. Na tuwing lumalapit si Raffy Tulfo sa inyo, lagi niyo siyang binibigyan ng atensyon. Yung takot na takot kayo sa kanya. 'Di ba? RTIA pa lang. Tapos ang hilig sabihin na, halimbawa, si Raffy Tulfo, nakakatawa nga, no? Si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, never niya sinabi na yung pulis na sa harapan niya, kaibigan niya. Kahit naging mga kabaro niya yung mga yan. Pero si Raffy Tulfo, talagang lantaran sinasabi niya, etong pulis na to, kaibigan niya, etong pulis na to, kaibigan niya, etong pulis na to, kaibigan niya. Yan bang mga kaibigan ni Raffy Tulfo na promote ba yan? Dahil sa galing? O dahil kaibigan nila si Raffy Tulfo ngayon? 'Di ba? Si Raffy Tulfo ba? Alam niyo, eto guys, no, one thing na sinasabi pagka nagbibigay ka ng oath of office mo. Ang iyong ang iyong loyalty is nasa bansa at nasa constitution, lalo na kung law enforcement ka. Hindi naman sinabi na dapat sa isang politiko eh. Ang loyalty mo hindi dapat sa politiko. Tama ba? Kasi pag ang loyalty mo nasa politiko, wala na. Questionable ng ano diyan, ang mga ano ng ginagawa ng PNP. Paano ka magtitiwala sa PNP? Kung padrino siya ng isang politiko, kung kaibigan siya ng isang politiko. Tapos nagkakaroon ng undue influence. Di po ba pinag-aaralan yan sa criminal law? Na dapat kabisadong-kabisado nyo. Lalo na yung mga criminal procedures. Dito sa Pilipinas, pag padrino mo, pag naging magpadrino isang politiko at saka pulis, patay ka na. Kaya paano rin po kayo makakuha ng respeto sa taong bayan? Kung mismong si Raffy Tulfo, very proud and loud na kaibigan niya yung mga pulis. Mga high-ranking official. Pati po ba kayo? PNP Chief Acorda? Barkada po ba niyo si Raffy Tulfo? Paano niyo po nasasabi na fair ang pagdi-dispense niyo ng justice, lalong-lalo na pagdating sa mga mga hulihan? Kung laging pinagmamalaki ni Raffy Tulfo na kaibigan niya yung mga pulis, after niyang mura-murahin, insultuhin, sasabihin niya yung mga amo daw, yung mga big boss, yung nasa upper, kaibigan ni Raffy Tulfo. Kung talaga pong nasasaktan po kayo, PNP Chief Acorda, lagyan niyo po ng barrier. Na kung may kailangan si Raffy Tulfo, dumaan po siya sa proper channel. Hindi sa padrino system. Pinalalaki niya rin po kasi ang ulo ni Idol Raffy. Kaya tuloy, nagagamit din kayo. 'Di ba? Para magmukha siyang magaling, matapang, and so on and so forth. So, ang kapalit nun,
Sobrang kahihiyan para sa mga members ng PNP. Not just as an organization, but as an law enforcer. Kayo ba naman barkadahin kayo ng ano, 'di ba? Ang daming pinagmamalaking kaibigan ni Raffy Tulfo, mga PNP chief daw, mga PNP generals daw. Tama po ba 'yun? PNP Chief Acorda? Hindi po kayo makakuha ng respeto. Alam nyo, dapat mas mahalaga na nirerespeto kayo ng taong bayan kaysa nirerespeto kayo ng mga politiko. Kasi hindi po natin alam ang agenda niyan eh. Pwede naman ginagamit lang kayo, 'di ba? Para lang magpagwapo at kung ano-ano pa. So sana maging ano rin po kayo. Maging firm din po kayo na pinoprotektahan niyo po ang mga kapulisan. Tanggalin, ipakulong ang mga mali, nagkasala, protektahan niyo po ang nakakarami. I'm sure naman konti lang diyan ang bulok eh, kaysa sa hindi, 'di ba? Kayo guys, tama ba na laging sinasabi ni Raffy Tulfo na kaibigan niya yung mga heneral? Pagfi-flex yan, pagyayabang? Sabihin niya kaibigan niya yung mga heneral, pero yung mga kabaro ng heneral, binabalasubas. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Buti na lang hindi po umulan may maghapon. Siguro humupa na rin ang baha, 'no, diyan sa Metro Manila, lalong-lalo na sa NLEX area. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye guys!